Hello, I'm gonna show you kung paano mag-earn ng Ruby sa SealM on Cross. Tignan natin ang marketplace mga brothers. Pagbukas nyo sa marketplace, makikita nyo yung top 5 by trading volume dyan. So ngayon, meron tayong matte crystal, reddish crystal, blackish crystal, fracture of the rift, and golden fish bait. So basically, yung mga nakalagay dyan sa top 5 trading volume, yan yung tatargetin yung i-farm guys para mabenta nyo sa marketplace in exchange for Ruby. So let's check our bag guys kung ano yung meron tayo na pwede ibenta doon. So meron tayo dito matte crystal. Pag nag-click kayo ng item dyan guys, makikita nyo yung acquisition source. So basically, meron siyang check the marketplace and dismantle. So ang source nitong matte crystal na yun guys is by dismantling equipments. Click natin yung bluish crystal, same din yung source, dismantling din yan makukuha guys. So mamaya ipapakita ko kung paano makuha yung mga crystal na yan. Sample ulit tayo ng ibang item guys. Itong Key of Joy guys, sa acquisition source niya, mayroong Trivia Valley, Arena. So maraming mga lugar na pwedeng pagkunan ng Key of Joy. So sa arena guys, nakalagay din dyan. Pag i-click mo, Mushroom Wanderer. Yan lang naman yung kailangan mong patayin na mobs mga brothers para makuha mo yung item na Key of Joy. At syempre, pag makuha mo yung item na to brothers, pwede mo na itong ibenta sa marketplace. So depende rin yan sa demand, kaya targetin mo talaga yung high demand items. So sa marketplace, makikita natin mga brothers, ang Key of Joy ay nabibenta sa amount na 10 Ruby minimum. So syempre, ang minimum quantity is 1 yan. Imposible namang mabibenta ka ng 0, di ba? So ngayon, wala pang nakalagay sa market. So ikaw yung magsiset ng presyo dyan sa market. At depende na rin yan sa players kung magugustuhan nila yung presyong sinet mo sa market. So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga brothers kung paano makukuha ng mga crystal na yan. So sa pag-dismantling, i-click mo lang yan guys kung ano yung mga gusto mong i-dismantle mga brothers. After nyan, dismantle at makukuha mo yung mga matte crystal na ito. So ngayon, ituturo ko naman kung paano mag-set ng auto dismantle. So i-click mo lang yung select all, i-check mo lang yung normal, advanced, tsaka rare, yung required level, pwede na yan level 70. Tsaka yung category guys, depende yan sa inyo, yung weapon, tsaka armor, at yung accessory na rin, pwede nyo ring i-on kung gusto nyo rin mag-auto dismantling ng accessory. Tapos click mo lang yung confirm, automatic na yan guys, mapapasok lahat ng gusto mong i-dismantle, and click dismantle. So nakakuha tayo dito ng matte crystal, bluish crystal at saka yellowish crystal mga brothers. At itong tatlong ito, pwede mong ipalit sa Ruby sa marketplace. Ganun lang siya kadali brothers. Check natin yung market guys sa sale. So try natin magbenta ng matte crystal. So click mo lang yung list for sale at ilagay mo yung desired quantity na gusto mong ibenta. So sa case natin, ang minimum dyan is I think 100. So lagay natin ng 500 guys. Tapos yung price naman, ikaw din yung magsiset niyan. So kung overpriced yan guys, hindi yan mabibenta mga brothers. Pero kung tama yung presyo mo, mabibenta mo yan. Sa case ko, lagay natin ng 109 at baka mabenta siya sa presyong ito. So click natin yung confirm listing at nakalist na siya guys. 3 minutes bago malist yan. Another way to earn is yung fishing. So sa fishing guys, punta ka lang kay Contigo, yung fish merchant, para bumili ka ng mga baits at saka hook. Pupuntahan natin si Contigo guys. Click mo lang yung icon na yan. At saka ito, makikita mo yung product list ni Contigo. So itong golden fish hook na to, importante to guys. So bibili tayo dito ng maybe around 2,500 hooks. Para sure na yon guys. For one day na grind natin sa pag-fishing mga kabrothers. Sa bait naman, yung shoddy bait tsaka hot-blooded bait, pwede yung dalawang yan. So sa atin guys, kunin natin tong hot-blooded na to para mas mabilis yung pagkuha ng isda. Dagdag ko lang guys na hindi ka pwede mag-fishing malapit sa NPC. So brothers, kailangan yung lumayo sa NPC bago kayo makapag-fishing. At idagdag ko pa guys na kailangan walang obstacle sa mga spots na gusto mong pag-fishingan. Pag nakahanap ka na ng spot guys, i-click mo lang yung fishing icon dito, i-activate mo lang yung fish hooks tsaka bait at pwede mo nang i-auto ang fishing na yan. So pag na-auto mo na siya brothers, automatic na yan mag-obtain siya ng mga isda. So itong mga isda na to brothers, pwede mo itong gamitin pang craft or benta sa marketplace for rubies. So mabilis din magpa-ruby guys dito sa fishing na to. So brothers, yan yung dalawang ways ko para makakuha ng ruby na mabilis dito sa larong ito. Kung meron pa kayong mga ibang ways dyan, comment down below. Salamat sa suporta. Don't forget to like and subscribe to Brothers TV.